karanasan po to ni BP Sara nung siya po ay nawala na. Nasaan na ba yun? Hinanda ko pa naman yun. Yung karanasan po ni BP Sara, kaya niya po nasabi na madali lang po magpalipad ng eroplano, madali lang magpadala ng eroplano. Ito po ay mayroon ng personal na karanasan si BP Sara alam mo, napakadali. noong pong panahon ng pandemya, no? Kaya po, hindi na po pwedeng mga tuwiran yung mga fans ni BBM na mahirap dahil wala raw po nakakalipad, no-fly zone. Sa totoo lang po, may mga dumarating na nga mga OFW. Ito po, pakinggan natin muna si BP Sara. Nung panahon na siya po ay mayor ng Davao City. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang nasa experience po ni BP Sara, pwede po talaga, no? Kung may sabi nga, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ito pong panyanyari na to, milyon po yung OFW, natural, gagastos tayo dyan. Malamang kaya ayaw pong patulan yan, katulad nung sinabi ni BP Sara, pwede naman. Umarkila ka ng mga ng biyahe dyan, kung Saudi o kaya Emirates o kung ano pa man. Arkilahin mo yung isang biyahe, kung ilang biyahe, araw-araw, para makauwi yung mga Pilipino. Kaya pong gawin yan kung gugustuhin. Ang gusto na lang po, kung sino na lang po yung magre-request ng assistance, yun na lang po yung aalalayan. Halimbawa po, pag may mga lal na ganyan, pag may walang ganong pasabugan, halimbawa po, nagpahinga sa atake yung Iran, nagpahinga sa atake yung Israel at US, yun po, binibigyan po ng chance naman yun, makikipag-coordinate lang po yung mga tauhan natin. Nagawa na rin po yan ni Tatay Digong noong araw. Kaya hindi po pwede, Alam mo, Sherry Laco, hindi naman po sinabi na hindi naman po sinabi ni BP Sara na mas madali ngayon 'di ba? Kasi kinukumpara nyo kagad Yan po mga katwiran pong ganyan, Ma'am Sherry. Yung kung sinabi man ni Libayan yan, kinukumpara niya lang naman kung saan mas madali. Mas madali daw nung panahon ng COVID. Wala pong problema. Kahit ba mas mahirap at least dapat may ginagawa. Ngayon, ang tanong lang, meron ba kayong narinig na ginagawa? Iba po kasi yung usapin ng, yung tama naman yan, pilosopo yan si Libayan, sasabihin niya, mas mahirap ngayon. Hindi po to usapin ng saan mas madali. Usapin po to na may ginagawa ba? Kahit ba mas mahirap Ang tanong lang kung may ginagawa ba yung gobyerno. Paano mo naman natiyak na walang ginagawa ba doon? Alam niyo po itong gobyerno to mahilig sa press con.
Plano pa lang nga, sinasabi na eh. Sa tingin nyo ba kung may plano yan, kung merong naisip na gawin yan, hindi nila ipapamalita? Kaya natitiyak po tayo na wala pong ginagawa yung mga yan kasi wala man lang silang pinipreskon. Alam nyo bang matatakaw sa preskon yan nariyan po si Auntie Claire, na bawat magandang maisipan ng pamahalaan nakapreskon na. Nakapreskon na nga ngayon yung ano na ba yung gagawin nila? Yung tungkol po sa paghabol sa mga magsasamantala. Nakapresko na yun. Yan pa kayang meron silang ginagawang hakbang? Totoo lang po. May nabasa na ba kayo, narinig na ba kayo mula sa bibig ni Auntie Claire? O sa mga DMW? O sa iba pang departamento kung ano yung ginagawa? Ano ang lagi? Nagmo-monitor. Kaya hindi po usapin yan saan mas madali at mas mahirap. Ang sinabi ni Bibi Sara, madali lang magpadala ng eroplano. Sabihin na natin mas mahirap ngayon. Ano ngayon kung mas mahirap? Ano ngayon kung mas mahirap? Ang problema, meron bang ginagawa? Hindi po usapin na ng pamimiloso po. Pamimiloso po lang yan eh. Mahirap. Hindi mo pwedeng ikumpara yung COVID tsaka dito kasi gera to. Tama. Pero ang sinasabi namin, COVID nga nakagawa ka ng paraan. Ganon din yun. Wala rin lumilipad. Di ba? Hindi po pwede na ang katwiran po natin ay agad. Pabor kagad sa mga walang ginagawa. Ang pag nangangatwiran ka lang ng mahirap, inutil. Inutil yan. Mali si Libayan dyan. Tama si Libayan sa pamimiloso po, pero mali na ipagpilitan na mahirap ngayon kaya wala nang gagawin. Kahit mas mahirap, mas lalong dapat may ginagawa ang gobyerno. Ano naririnig nating ginagawa ng gobyerno? Ito po, real talk po tayo. Nasa New York na po. Ang ganda ng forma ni BBM eh. Parang forma ng Godfather eh. Mafia lang ang dating. Mafia lang yung datingan ni BBM eh. Kasi po sa mga Duterte yan, nakagawa na po ng paraan kahit na po mas mahirap, hindi po pwedeng ikatwiran yun. Mas mahirap ngayon. Di mas lalong dapat umasa sa pamahalaan. Bakit po may nakakauwi? Tanong natin, bakit may nakakauwing mga Pilipino? Alam mo yung sinasabi ng maraming Pilipino nakauwi? Yung unang batch tayo na nakauwi. Hindi po galing to sa gobyerno. Ang nagpauwi po sa amin dahil po yung UAE. Yung gobyerno ng UAE ang may dahilan. Sabi nung nakauwi, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. Pero sa totoo po, ang nagpauwi sa amin yung UAE government. Meron namang mga natulungan, pero hindi po malawakan eh. Wala pong option. Ano yung naririnig natin? Sa totoo po, sa mga nagtatanggol kay BBM, ano yung naririnig natin na sinasabi? Magtago muna kayo. Minomonitor namin ang sitwasyon. Magtago muna kayo. Wala pong umarkilan na kami ng limang eroplano. At dadagdagan pa namin. Huwag kayong mag-alala mga OFW. Araw-araw may eroplano nakahanda para sa mga gustong umuwi ng Pilipinas. Wala pong ganun. Yun po yung sinasabi namin. Ngayon, ano po ang inuuna? Baka sabihin nyo, ako lang nagsasalita. Ito po, ayon po kay Tiam. Binigo ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipinong na stranded sa giyera sa Gulf region. Walang maayos at gumaganang evacuation plan. Real talk po, walang gumaganang evacuation plan. Dapat pinalaganan nila yan.
Sa dami po na nagtagapagsalita ni BBM, kung totoong meron silang evacuation plan, sinabi na yan nila. Ang bukang bibig na naririnig natin, nagmo-monitor kami sa mga kaganapan, nagmo-monitor, o yung mga apektado, magtago muna kayo at magdasal. Hindi po magandang pakinggan yun. Kung ikaw po ay may kamag-anak na OFW. Samantalang kay Tatay Digong, may nakahandang eroplano para dalhin sa dahig. Nauna pa po yun. Okay. Ang isa pa pong nakakagalit nito, habang nagbobombahan po sa Middle East, 2 milyon mahigit ang Pilipino documented. Ano po ibig sabihin nun? Sila po yung nagpunta ron sa tamang paraan. Nakadokumento po sila, umalis sila dito, may kontrata na. Paano yung mga nagpalusot? Paano yung milyong pang Pilipino na doon na nag-apply? Nag-apply muna ng tourist, o kung ano pa man ang ginawa nila para makarating doon, tapos nakapagtrabaho na ron. O hindi pa kasama sa 2 milyon yun. Wala pa rin tayong plano, pero mababalitaan ninyo habang sinasabi ng Pangulo na magtipid, habang sinasabi ng Pangulo na magtago muna kayo, habang sinasabi ng Pangulo na magdasal, makikita mo na tumambad po sa atin na tuloy lang ang party-party sa Malacanang. Grabe. Lahat tayo pinagtitipid. 4 days pasok sa government. Sa government, 4 days na lang para makatipid. Yung mga aircon, wag masyadong lamigan para makatipid. Magdasal muna yung OFW at magtago. Tapos maririnig mo, mababasa mo at makikita mo yung video. Nagpa-party-party sa Malacanang dahil meron silang sineselebrate. May bagong wallpaper ang Malacanang na pininta ng isang sikat na pintor. Yun ang sineselebrate nila. Nag-imbita ng mga international kung saan galing na bansa ng mga bisita. Yan po ang saya. Ang saya-saya nila sa Malacanang. Pinagtitipid ang buong bayan. Tapos sila, party-party lang. Ngayon, nakita naman natin, si BBM, instead na unahin ang pagpapauwi sa mga OFW, naroon po sa New York. Para saan? Working visit di umano. Working visit? Nasa ibang bansa ka. Tanong namin, makikipagkita ba man lang sa'yo si Donald Trump? Hindi po. Wala po sa itinerary ng Pangulo ng United States ang makipagkita sa Philippine President. Anong gagawin mo ba ron sa New York? Magsasalita sa UN. Importante po yun. Pag nagsalita si BBM sa UN, maaawat niya yung gera. Alam mo, Mr. President, no, hindi naman po sa panlilibak. Nung araw, pag yung presidente natin napupunta ng Amerika, magsasalita sa UN, sabik yung mga tao, aba, sikat yung president natin, magsasalita sa UN. Ngayon po, magsasalita sa UN? Ano? Water cannon nga rito, hindi ba? Real talk po, Mr. President. Ano po ipapanawagan nyo? Para tumigil na yung gera? Para pag nagsalita kayo, titigil na po yung Iran tsaka US at Israel?
Ay, nagsalita na yung presidente ng Pilipinas. Kinakailangan na natin itigil tong digmaan. Napakamakapangyarihan niyang presidente na yan. Aba, hindi natin pa pwedeng hindi pakinggan yan. Yung pambobomba nga ng tubig sa kanila sa South China Sea, hindi hindi malutas-lutas. Gusto pang lutasin yung problema sa buong mundo. World problem ang nilulutas ni BBM. Tindi, no? Ang husay. Alam nyo, sa totoo lang, wala naman pong masama dyan na pumunta ka sa UN at magsalita ka. Pero ang tanong, may makikinig ba sa kanya? Napaka-powerful ba ng boses ng presidente ng Pilipinas para biglang magtumigil putukan ng US, Iran at Israel? Magkano na naman gagastosin natin dyan? Ano yung working visit? Anong kahulugan ng working visit? Ano mahita natin? Sagana na tayo sa projection. Antindi na ng mga projection natin. Wala naman po tayong nahihita dyan eh. Sa mga totoo pong mga summit, APEC summit, wala rin naman tayong nahita. Lahat na, alam nyo ba sa mga bansa sa mga APEC summit, lahat po sila nagkakaroon po ng mga negosasyon. Yung APEC summit po ng taas kamay lahat ng mga leaders, papapicture. Picture lang po yun na, ano na lang po yun eh, kumbaga, projection lang yun, yung makita ka na ganun. Pero ano talaga yung nakita natin? Meron ba tayong nakausap na mga world leaders na nag-gain tayo pag mga umatin tayo ng summit? Alam niyo po, sayang lang po yung pera sa mga entourage, sa ginagastos natin. Itulong na lang po natin sa mga OFW. Wala naman po yan. Hindi ko po kinikriticize kayo. In any other time, pwede po yan. Unahin nyo muna, oh. Hindi naman po napakayaman ng Pilipinas. Kung ang layunin nyo lang po dyan, ang main purpose nyo, mag-speak sa UN, ngayon pa lang po, sinasabi ko sa inyo, hindi po sila makikinig sa presidente ng Pilipinas. Hindi po tayo ganun ka-powerful para makinig yung mga naggegerang bansa. Tama na po yung kapaproject. Kahit na ano pa pong projection natin, pupunta tayo sa UN. Kala nyo ba dito sa Pilipinas hindi na bumibilib mga tao dyan? Dito nga hindi mabenta yung pagpunta natin sa United Nations. Paano pa sa ibang bansa? Sa tingin nyo ba yung gagawin nyo riyan sa UN? Ibabalita man lang yan kahit sa ibang bansa? Wag na yung makinig. Alam naman natin hindi pakikinggan yan kahit na ano sabihin ni BBM dyan. Hindi po pakikinggan yan ng mga nagigerang bansa. Wag na yung makinig. Meron ba man lang magbabalita niyan sa taga-ibang bansa na tayo pumunta ron? Wala naman siyang ina-announce sa OFW na meron na po. Alam mo, kahit mga ganun lang, meron po tayo available na mga eroplano. May inarkila po tayo mga eroplano. Meron po tayo eroplano dyan sa Turkey na naghihintay po.
Akala nyo po, kami Pilipino na, tayo Pilipino na, naniniwala po kami na wala namang makikinig sa inyo kahit anong daldal nyo dyan tungkol sa gera ba? Ganun ba tayo ka-powerful? Okay lang sana kung China yung magsasalita dyan, may impact pa yan. Pero Pilipinas magsasalita tungkol sa gera? Tigil putukan? Hindi nga natin matigil. Hindi nga natin malutas yung water cannon lang. Hindi nga natin malutas. Sayang lang po yung panahon. Sayang. Ang daming problema sa Pilipinas. Sayang lang po yung pagpunta nyo riyan kung wala naman. Wala naman makukuha investment dyan. Nung una, nakakabilib pa dahil may mag-invest sa atin, Microsoft, kung ano-ano, dami raw nangako. Ang daming pledges ng investment. Wala na po mag-invest sa atin hanggang putok na putok po na yung nakawan dito, yun na nababalita sa atin, yung mga grabing corruption. At tanong nyo kung sino nagbalita sa buong mundo ng grabing corruption. Si BBM. Mahiya naman kayo, di ba? Siya nagsabi no, sa kanyang zona. Kumusta naman po pala yung yung mga makukulong na malalaking isda nung December? Hindi December 2025. Yun naman pala. Huwag po kayo magalala, December 2028 pa pala yan, yung makukulong. Pag hindi na siya presidente.